灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Masakit pa ba? Alam mo ba kung bakit kita sinampal sa harap ng iba? Binigo ko kayo at inilagay kong buhay niyo sa panganib. Dapat yon sa akin. Mayroon talagang kakaiba sa nangyaring sunog. Hindi pangkaraniwang mamamaslang ang mga yon. Naglakas loob silang pasukin ang tahanan ko at talagpasan ang mga lihim na pain. Hindi madaling mahuli ang mga salarin. Yunin, mula pagkabata ay narito ka na. Dito ka na lumaki. Iginagalang ka na rin dito ng mga taga-silbi. Sa pagsampal ko sa'yo sa harap nila, tiyak na mas matatakot sila. Naintindihan mo? Kung ipapaubaya ko sa kanila ang paghuli sa mga mamamaslang, mabibigo lang sila. Ngunit sinaktan kita sa harap nila. Dahil doon, maiisip nila na mas pagbutihin ang kanilang gawain. Ang pagpanuto at pagsupil ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng pagbigay ng babala sa iyong mga nasasakupan. Itinuro ko na sa iyo ito noon. Amain. Kanina, talagang nawala ang pagtitimpi ko. Usapin na to ng buhay at kamatayan. Dapat mag-ingat. Maglilimampung taon na ako. Natatakot din ako. Amain. Amain! Amain! Dugo? Sino yan? Ginoo, patawad sa abala. Ipinatatawag po kayo ng punong ministro. Ngayon na. Sige, susunod agad ako. Ginoong Zong, kumusta? Malubha ba ang lagay niya? Hindi rin biro ang pinsala. Kung bibigyan ko siya ng lunas, aabuti ng 10 araw bago siya gumaling. Mabuti at meron ako mabisang lunas dito. Mabilis gagaling ang punong ministro. 5 araw lang ang kailangan. Gawin niyo makakaya niyo, Ginoong Zong. Pili ang binibigay kong lunas. Ako lang ang gumagawa ng sarili kong lunas. Sabihin mo lang kung anong halamang gamot ang kailangan. Kung wala tayo na imbak dito, mag-utos ka ng bibili nun.
Iahanda ko na ang lunas. Salamat sa tulong mo, Ginoong Zong. Hindi ba dapat kasama ka ng iyong amain? Bakit ka naparito? Baka kailangan mo ng tulong. Narito ako upang umalalay. Iniisip ba niya na may nais manakit sa kanya? Bakit mo naman nasasabi yan? Paumanhin sa pang-aabala. Nais ko lang na makatulong. Ako na kaya ang maghanda ng halamang gamot. Bahala ka. Kuya, gusto ko rin maglaro niyan. Ako naman, ayos ka lang. Lagot. Patawad. Patawarin mo ko. Kasalanan ko to. Ginoong Zong? Ginoong Zong, Napansin kong may malalim kang pilat sa kamay mo. Mukhang matagal na ang pilat. oo. Bata pa lang ako. Hindi ko natanda. Meron akong pamahid. Mabisang pambura ng pilat. Ipahid mo. 3 beses sa isang araw. Wala pang 1 buwan. Tiyak na wala na yan. Salamat, Ginoong Zong. Ngunit sanay ako sa laban. Wala na lang ang ganitong pilat. Narinig kong napakabata mong naulila. At kinupkup ka na ng puno ministro. Baka ayaw mong alisin niyang pilat upang mahanap ka ng natitira mong kaanak. Anak na ang tingin niya sa akin. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Hindi ko siya magagantihan doon. Pagdating sa katapatan ko sa kanya, tiyak akong wala akong bahid. Ako na ang bahala. Masyadong matalim ang panghiwang yan. Ikaw na lang sa paggiling. Kita mo na, kahit na matagal ko nang gamit to, hindi pa rin ako sanay sa talim nito. Walang awa kahit kanino. Mag-iingat kayo, Ginoong Zong. Ano? Nagkaroon ng sunog? Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi ko na sana pinaalis si Fuyaw. Ano? Kailan mo siya nakita? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kakausapin ko sana kayo kaninang umaga, ngunit wala kayo. Bakit kaya umalis siyang muli? Ang sabi niya, mananatili siya sa tahanan ng punong ministro bilang si UNZ. Ngunit, kung ano ang dahilan, hindi niya sinabi sa akin. Kasalanan ko to! Tama! Ililigtas ko siya! Teka! Huwag ka padalos-dalos. Tiyak na ligtas siya. Huwag ka mag-alala dyan. Sabi ng lahat sa pamilihan, ipinanganak siya na merong mapalad na bituin. Mukha lang daw niya napaso ng konti. Hindi daw siya nasugatan. Kaya ayos lang. Talaga? Kinabahan ako. Ngunit sa tingin ko, mapanganib pa rin na iwan natin si Fuyaw na mag-isa ron.
Oo, tama ka. Ano kaya kung itakas natin si Fuya Wudaga? Hindi maaari. At bakit naman hindi? Hindi basta-basta ang lugar na yon. Masyadong mapanganib. Kaya nga natin siya ililigtas dahil mapanganib. Hindi na kailangan. Kung hindi magaling si Fuyaw, hindi siya magtatagal ng ganun sa tahanan ng punong ministro. Ngunit pumunta ron si Fuyaw nang dahil sa'yo. Pumunta siya ron upang kunin ang Shukunlin. At pagkatapos ano, ngayong nasa iyo na yon, pababayaan mo na lang siya? Huwag ka nang makialam dito. Paano hindi ako makikialam? Napakabait niyang kaibigan. At ikaw naman! Ikaw si Wudaga. Nais ko lang maging ligtas kayo. Kung titignan ko ang kakayahan mo, baka mamatay pa kayong dalawa ron. Imbis mailigtas mo siya. Sino nagsabi? Ako? Tumigil ka na nga! Uulitin ko sa inyo. Hindi kayo maaaring pumunta ron. Ayokong mag-uwi ng 2 bangkay dito. Wala akong pakialam! Galit na ako sa'yo! Dahil ang kilala kong Wudaga, hindi siya matigas at walang utang na loob na katulad mo! Hindi mo ako pinapayagan! Basta aalis pa rin ako! Tara na, Xiaoji! Tayo na! Yung naglalako ng langis, pati yung bilihan ng damit. At kahit ang mga kawal sa labas tuwing gabi, pinadala rito ni Chijen. Kapag lumapit kayo sa tahanan niya, ipaalam nila agad yun sa kanya. Sabihin niyo, ililigtas niyo ba si Fuyo? O ipapahamak niyo siya sa pagpapadalos-dalos niyo? Kamahalan, patawad. Hindi namin alam na ganun pala kapanganib. Wudaga! 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 Mukhang galit na galit siya sa atin. Sa tingin mo, lumabis ako sa mga sinabi ko sa kanya kanina? Hindi ko alam. Ano ka ba, Lanju? Huwag ka masyadong mag-alala. Baka naman kasi nag-aalala ang kamahalan kina Gio. Matagal na rin silang nawawala. Hindi natin alam kung paano na sila. Oo. Ngunit baka kasi... Ay, ayos lang yan. Huwag mo nang isipin. Tiyak na hindi siya nagdaramdam. Tanda na, Agina. Bilis! Siya nga ang dakilang manggagamot. Naramdaman ko agad ang ginawa. Unang inom ko pa lang ng lunas. Kahanga-hanga. Amain, kailangan niyo pa rin magpalakas. Masyadong maraming nangyayari. Paano ako ngayon magpapalakas? Huwag po kayong mag-alala. Pinasara ko na po ang buong kabisera. Hinahalughog na ang mga pagamutan. Natamaan ko ng palaso ang kaliwang balikat ng isa. Tiyak na maluba siya. Halugugin ng bawat tahanan. Huwag palalampasin kahit anong kahina-hinala. Opo. Kita mo na, kahit na matagal ko nang gamit to, hindi pa rin ako sanay sa talim nito. Walang awa kahit kanina. Mag-iingat kayo, Ginoong Song. Anong iniisip mo? Wala po. Sadya lang, nag-aalala ako sa lagay niyo. Lumabas ka na.
Ginoong Zong? Gabi na. Bakit naparito ka bigla? Maaari ba tayo mag-usap? General, Bakit ka narito? tanda na Agila. Nasaan si Najio? Mula po yan. Sa pagitan ng desyerto ng Gaya at nagyayelong kaparangan. Kahit hindi namin alam kung nasan sa General G, tiyak pong mahalaga yan kung ginamit niya ang tanda ng Agila. 长夜浩浩江洋，吾儿去矣，不知何方。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其期。 Budaga, anong iniisip mo? Budaga, patawad. Kanina, lumabis ako sa sinabi ko. Huwag mo sanang dibdibin. Budaga, nais mo na bang umuwi? Likas na makaramdam niyan. Lalo pa't pinapahalagahan mo ang malalapit sa'yo. Nangyayari talaga yan. Tahanan. Tiyan siya ang tahanan ko sa kabisera ng pan. Ngunit ngayon wala na akong babalikan. Pag pinanganak ang Maharlika, wala kang tahanan kundi ang bayan lang. Sino nagsabi niyan? Budaga, nakatira pa rin ang kamahalang Jing sa kabisera ng pan. Hindi ba siya ang iyong ina? Hanggang ngayon, marami ka pa rin kasamang lumalaban sa harapan ng kamatayan. Hindi ba mga kapatid mo sila? At ako si Alan Zhu, hindi mo ba ako? Bahagi na kami ng buhay mo. Meron kang kasama at tahanan. Oo, tama ka. Mga kaibigan, kapatid, lahat sila ay pamilya. Walang tao ang kayang harapin ang mundong ito kung hindi niya mapagtatanggol ang pamilya niya. Hindi ko kayo susukuhan, kahit isa sa inyo. Wala akong iiwanan, kahit ikaw. At pati na si Fuyo. Sabi ko na, tapat kang kaibigan eh. Pag nailigtas natin si Fuyaw, sasama ako sa'yo sa Tiansha. Hindi ka mawawala ng tahanan. May kasabihan sa Tiansha.
Ang puso ng ina ay kakabit ng kanyang anak. Ang puso ng anak ay kakabit ng kanyang kabayo. Lahat ng lalaki sa tiyan siya marunong ng mga bayo simula pagkabata. May yelong kaparangan, may disyerto. Agilang malilibot ang 5 kaharian. Ang mga kabayo ron matatakbo ang buong mundo. Nakalalasing na alak. Mapagmahal na mga dalaga. Ngunit lahat yun ay walang ipapantay sa himig na inaawit sa akin ng aking ina. 默默长夜，好好将养，吾儿去矣，不知何方。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其期。 默默长夜，好好将养，吾儿去矣，不知何方。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其期。 Budaga, nais kong awitin ito kay Kamahalang Jing kung may pagkakataon. Sige. 吾儿去矣，不知何方。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其期。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其期。 Pagbati, mahal na hari! Anong meron? Magsalita kayo. Mahal na hari, ilang araw nang malakas ang ulan sa kanlurang bahagi. Ang mga nasasakupan nito ay malapit ng bahain. Hinimo ko silang maglagay ng mas mataas na tampak. Pagkalooban niyo po sana kami ng panggugol. Magkano kailangan? Hingin nyo sa punong ministro. Opo. Mahal na hari, nitong umpisa ng taon marami tayong naging kasunduan at palitan sa iba't ibang bayan sa 5 kaharian. Mayroong 100,000 bungkos ng sedang moras, 300,000 bungkos ng seda mula sa Tensan, at 500,000 bungkos ng sariwang seda at raso. Ngayong malapit na ang taglamig, kaunti ang nagawa natin kumpara sa mga naipagpalit. Kahit ang habian ng palasyo natin ay nagkulang sa mga nahabing tela. Kaya po, humihiling ako sa inyong magpadala ng bihasang manghahabi upang bumili ng mga matataas na uri ng kagamitan at upang magawa sa tama ang mga kalakal. Kinakailangan po ang agarang pagkilos. Kamahalan, hindi ka tanggap-tanggap. Kilala ang buong kaharian ng Taiwan pagdating sa larangan ng paghahabi.
Ito ay dahil tanging panghabi lang natin ang ating ginagamit. Kaya ito pinagmamalaki. Kung kukuha tayo ng kagamitan sa ibang habian upang makahabol, makapagbigay man tayo ng sapat na kalakal, masisira naman ang ating iniingatang pangalan. Mukhang hindi ako naiintindihan ni Pinunong G. Kung kulang ang magawa nating tela at hindi tayo makatupad sa ating napagkasunduan, maliban sa mawawalan tayo ng kita, masisira rin ang pangalan ng ating kaharian. At kapag nangyari yun, sino kaya ang pananagutin natin? Maaari naman tayong bumawi sa susunod na taon. Ngunit kung malaman ng ibang gumagamit tayo ng panghabi ng iba, yun ang mas makasisira sa pangalan ng kaharian. At bukod pa ron, kung hindi pala matatapos ng habian ng palasyo ang makalakal, bakit ngayon mo lang naisipang iulat? Hindi kaya mas inuna mong malamanan ng salapi ang iyong bulsa? At mas kumita ng pansarili? Kamahalan, hindi ka tanggap-tanggap ang kasanayang ito ng habian ng palasyo. Pakiusap, siyasatin niyo po sila. Ikaw, wala kang patunay dyan! Araw-araw binabantayan at naguulat ang habian ng palasyo. Kaya paano namin magagawa yon? Kamahalan, maging patas po kayo sa inyong pasya. Kamahalan. 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 Makinig kayo. Ako ang magpapasya? Punong Ministro, ano sa tingin mo? Kamahalan, pinag-uusapan na ang panggugol at pangalan ng kaharian. Hindi po ako mangangahas na manghimasok. Ukol ito sa panggugol at pangalan ng ating kaharian. Kaya, tinatanong kita. Mula noon, lahat ng ating kalakal ay ginagawa tanging sa habian lang ng palasyo. Huwag nating sirain ang ating pangalan o sumira sa ating napagkasunduan. Sa ngayon, mabagal ang paggawa ng kalakal. Hindi dahil hindi sapat ang sedang moras, ngunit dahil kulang ang mga manggagawa. Gayunpaman, kung kukuha tayo ng ibang mga habi mula sa labas, makakatulong yun sa atin. At hindi na suliranin ang kakulangan. Ang kalakal natin, tayo pa rin ang makagagawa. Mga Ginoo, narinig niyo ba? Kung ano ang sinabi niya, yun din ang nais kong sabihin. Gawin niyo ang mungkahi niya. Opo. Ang galing nyo, Punong Ministro. Sumang-ayon pati ang hari sa mungkahi nyo. Talaga namang pagpapala ito sa Taiwan. Inalalayan ng punong ministro ang hari mula sa Kwan. Kaya mataas ang pagkilala niya sa'yo. Ngayong bago mukha pa lang ang hari sa palasyo, masasabing halos ang punong ministro rin ang namumuno sa kalahati ng Taiwan. Ginagampanan ko lang ang tungkulin bilang tagasunod. Mauna na ako. Sige. Punong Ministro. Punong Ministro. Punong Yunoko. Narinig kong nasunog daw ang tahanan ninyo. Ligtas naman ba ang lahat? Walang nasaktan? Ay, salamat sa pag-aalala. May isang inutil na taga-silbi ang nakatabig na lampara. Mabuti na lang at mga imbakan lamang ang nadamay sa sunog. Naapulagan. Ay, mabuti naman. Nako, Punong Ministro. Kung alam nyo lang, maraming nasa lanta sa naganap na sunog sa tahanan nyo. Alam nyo, kanina umaga, merong ipinasang ulat si Pinunong Xiang. Inilapit pa niya ang ulat sa ating mahal na hari. Ulat? Oo. Ano raw ang ulat? Ang nabasa ko sa ulat kanina, tila may balak silang dagdagan pa ang kawal ng palasyo. At ang kamahalan, humihingi ng dagdag na panggugol sa sandatahan. Sulyap lang ang nagawa ko kaya hindi ko masyadong nabasa. Hindi ba pinag-uusapan muna ang tungkol sa sandatahan sa bulwagan ng Wenchang? Bakit hindi ko nabasa ang ulat na yan? Hindi mo talaga yun mababasa. Binigyan na ito ng pahintulot ng hari kanina agad-agad. Ginawa niya yun? Oo. Sige po, may gawain pa ako ngayong araw.
Mauna na po ako, punong ministro. Salamat, punong yun ako. Hoy, nabalitaan mo? Noong nakaraang gabi, may mga pumasok daw sa tahanan ng punong ministro. Ang sabi, magaling daw makipaglaban. Hindi daw sila nagnako o pumaslang. Sadyang sinunog lang nila ang tahanan. Ang lakas na loob nilang galawin ang tahanan ng punong ministro. Baka naghihiganti lang sila. Ngunit ang lakas nga ng loob nila. Napakaraming kawal sa paligid. Kapag nahuli sila ng punong ministro, katapusan na nila. Mga Ginoo, maraming nangyayari kakaiba nitong nakaraan. Yung binibining kinupkup ng punong ministro. Galing daw siya sa isang napakahirap na pamilya. Ngunit magiliw daw sa kanya ang punong ministro. At ginawa pa siyang kagalang-galang. Balita ko, ipinadala rin daw siya sa palasyo upang mapangasawa ng hari. Hindi nakapagtataka. Ang daming nagaganap dito sa kabisera. Ito po ang pagkain nyo. Oo, tama ka. Hindi pa naman tiyak. Oo nga. Asa na siya? Maraming panuntunan sa pagpili ng babae ng hari. Nasa 36 daw na pagsusulit lahat-lahat. Kaya dapat sundin niyo lang ang iuutos nila sa ron. Huwag sana matigas ang ulo niyo. Huwag kayong gagawa ng gulo. Baka malaman nilang nagpapanggap ka lang. Nasaan na ba tayo? Papunta sa palasyo? Hindi pa po. Masyado pang maaga. Magpapatala muna tayo ngayong araw. Susuriin ka muna bago ka makapasok sa palasyo. Anong susuriin? Susuriin kung ang mga babae ay nananatili pang malinis. Ha? Yun na ang tuntunin at nakasanayan. Ano ba namang tuntunin yan? Ano ko? Baboy para suriin pa? Aalis na ako, ayoko na. Ano? Huwag na nga matigas ang ulo nyo. Nasa kabisera ka. Pag umalis ka, marami ang magdududa. Ano yon? Dito lang kayo, kamahalan. At bakit? Bakit sabi? Ngayon susuriin ang mga dalaga sa bulwagan. Abala ang lahat sa loob at labas ng palasyo. Nais kong makita ang mukha ng mapapangasawa ko. Anong mali ron? Mahalaga po ang tanggapang bulwagan sa Taiwan. Kung walang pahintulot, wala makakapasok. Pag pumunta kayo ron ngayon at nakita ang dalaga bago ang kasal, malalabag ang tuntunin. Sa akin, ang tahanang ito. Kailangan ko pa bang pahintulot nila sa nais kong gawin? At tungkol sa tuntunin, tuntunin nyo ng kaharian ng Taiwan. At sa akin din, ang kaharian na ito. Sabihin mo, anong mahalaga? Tuntunin mo ako. Kayo po. May iba pa bang dahilan kaya pinipigilan niyo ako? Hoy, sagutin mo ako. Kabahalan, may gaganaping pagsusuri sa bulwagan. Abala ang lahat. Hindi maiiwasan ang sakuna. Kayo po ang mahalaga sa amin. Mas mabuti po kung iiwas kayo sa mataong lugar upang mawala ang pangamba namin. Ang ibig mong sabihin, merong nais manakit sa akin? Nandiyan naman kayo, tama? O sinasabi niyo bang ang mga kawal ko sa palasyo ay pagiging palamuti lang ang silbi? Hindi po, kabahalan. Tingin sa akin. Anong tinatago niyo? Magtapat ka. Hindi ka masasaktan. Kamahalan. Kasi po, kanina sa labas ng palasyo, mayroong dumukot sa isang pagpipiliang dalaga. Sino? Hindi po ako tiyak. Ang alam ko lang, padala siya ng punong ministro. Ng punong ministro?
na ba, Janbeye? Dinukot mo ako sa labas ng palasyo. Hindi ka ba natakot? Walang makakahuli sa akin. Hindi mo na kailangan gawin pa to. Ginawa ko to upang iligtas ka. Ano? Kailangan ko ba ng tulong? Kasi... kung hindi lang sana malubha noon sa kakahuyan si Xiaoqi, isinama na kita. Akala ko tutulungan ka ng hari ng Taiwan at sasamahan ka sa ligtas na lugar. Hindi pala. At pinapadala ka pa niya sa palasyo. Hindi ko rin naman sila susundin. Kahit tutukan ako ng patalim sa leeg, hindi ako papayag. May dahilan ako kaya pupunta ako sa palasyo. Ngunit nakakatuwang nag-aalala ka. Salamat. Nais mo pumasok doon? Yung tungkol doon, mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Dahil buo na ang loob mo dyan, bahala ka na. Ngunit tandaan mo, pagpasok mo ron, lalo kang mag-ingat. Ikaw din. Tayo na. Sandali. May... nais lang ako hilingin sa'yo. Masama ba sa pakiramdam mo kapag nilalapit sa'yo ang Shukunlin? Kahit ang sabi mo noon sa akin, nagdadala yan ng matinding lamig sa katawan. Tila wala yatang bisa sa akin. Sa pangkaraniwang tao, katulad ng kay Xiaoqi ang magiging bisa. Manunuot sa buto ang lamig. Pagtagal, manganganib ang buhay nila. Ngunit pagdating sa'yo, walang nagbago sa lagay mo. Tila ba isa ka sa angkan ng tiyan? Kasundo mo ang Shukunlin. Ano yan? Sinasabi mo bang binibigay mo na sa akin yang yaman mo? Nagbibiro lang ako. Kunin mo na. Hindi ako nagbibiro. Hindi ko to matatanggap. Hindi ka makakaalis sa Taiwan nang dahil dito. Nagalit mo pa si Chizhen. Muntik kang mamatay. Hindi ko to matatanggap. Kunin mo na. May mahalagang bagay pa akong gagawin. Ilang araw lang at aalis na ako. Nagdulot na maraming patayan ng Shukunlin. Kapag dinala ko yan pabalik sa Tianxia, maraming dugo pa ang dadanak dahil dyan. Kaya kailangan ko yung iwan dito. At yun ang tamang gawin. Iiwan mo talaga to kay Yuwenzi? Sa tingin mo, kailan ka makababalik? Maaaring 10 araw o ilang buwan. O baka hindi na ako makabalik. Ganun kalaki ang tiwala mo sa akin? Hindi ka natatakot na? Hindi pa ako nagkamali sa pagbasa ng tao. Kuya, may tiwala ako sa'yo. Tiwala akong maninindigan ka at magiging matibay. Mas makabubuti sa aking tahanan kung iwan ko sa pangangalaga mo ang Shukunlin. Kung ganoon, tinatanggap ko na ang Shukunlin. Tatandaan ko ang pag-aalala mo para sa akin. Ngunit hindi ka maglalaho. Babalik ka at iinom tayo. Sige ba? Ako ang bahala. Maglalasing tayo. Kasalanan ko ito. Dati namang payapa ang kabisera. Ngunit nangyaring ganitong kasamaan sa labas ng palasyo. Hindi lang nagdala ng takot, nagdulot din ng abala sa palasyo. Parusahan po ninyo ako, kamahalan. May dinukot na babae. Nagpabaya kayo. Kamatayan ang kabayaran nito. Punong ministro.
Nakikinig ako, mahal na hari. Galing daw sa tahanan mo, ang dinukot na babae. Inaanak mo raw siya. Malambot nga ang puso mo. Pinadala mo ba siya rito? Ngunit nagbagong isip mo, kaya mo siya ipinadukot? Hindi po, kamahalan. Sa inyo po ang lahat sa Taiwan. Maging ang aking inaanak ay paghahari ninyo. Yun ang totoo, kamahalan. Ngunit hindi ko pagtatakpan ang pagkukulang ko. Kamahalan, bigyan niyo po ako ng ilang araw. Huhulihin ko may gawa nito upang humupa na ang inyong galit.你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎教花火孤身筑心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。